Sa ikatlong antas ng Climbing Heaven Road, biglang sumiklab ang isang malakas na pagsabog ng enerhiya sa gitna ng entablado. Ito ay mula sa matinding pag-atake ni Lu Qi. Buong lakas niyang pinakawala ng isang matalim na hiwa na tumama sa dambuhalang Minotaur, at sa loob lamang ng isang iglap ay tuluyan niya itong napabagsak. Pagkatapos niyang malimpasan ang antas, agad na lumitaw sa kanyang harapan ang tatlong pagpipilian na gantimpala. Tahimik itong naghihintay kung alin ang kanyang pipiliin upang mas lalo pang mapalakas ang sarili. Samantala, sa labas ng Climbing Heaven Road, nakatutok ang maraming tao sa malaking screen. Kitang-kita roon ang bawat galaw ng mga kalahok. Hindi nagtagal, napansin nila na umakyat na si Lu Qi sa top 50. Nalampasan na niya ang ikatlong antas at papasok na sa ika-4. Dahil dito, nagsimulang mag-usap ang ilan. Ayon sa kanila, ang kasalukuyang nangunguna sa Outer Sect Heavenly Pride, sina Lang Chuang, ay tumagal ng halos 2 oras sa ika-4 na antas, isang malinaw na patunay kung gaano ito kahirap. Kaya naman, kung makakatagal si Senior Sister Lu Qi ng kahit 15 minuto roon, malaki ang tsansa niyang makapasok sa top 10. Habang nagpapatuloy ang diskusyon, biglang napunta ang pansin ng lahat sa isa pang pangalan na lumitaw sa Heavenly Pride ranking, si Zhao Mo. Marami ang nagulat, dahil matapos pa lamang ang unang antas ay nakapasok na agad ito sa top 1,000. Ibig sabihin, napakabilis ng kanyang clearance time. Para sa karamihan, malinaw na hindi pangkaraniwan ang lakas ni Zhao Mo. May ilan pang nagsabi na kung natalo niya si Niu Tai, malamang ay hindi magiging hadlang sa kanya ang pag-abot hanggang ikatlong antas. Sa kanilang palagay, mas malayo pa ang mararating niya. Sa kabilang banda, hindi maitago ni Chu Jiaoran ang kanyang inis at palihim na napamura. Sa tingin niya, hindi nagkulang sa pagsasanay ng dual cultivation sina Zhao Mo at Lu Qi nitong mga nakaraang araw. Ramdam niyang may pagbabago sa kanilang lakas, isang bagay na hindi niya matanggap. Habang abala ang lahat sa panunood, biglang dumating ang isang lalaking may mahabang buhok at kakaibang presensya. Agad siyang nakilala, sina Lang Chuang mismo. Nagulat ang mga tao sa kanyang pagdating. Kilala siya bilang numero 1 sa Heavenly Pride ng Outer Sect, at sinasabing nagtataglay siya ng dugo ng kilin, dahilan upang lalo siyang hanggan at katakutan. May ilang hindi napigil ang magbulungan. May nagsabing gwapo nga ito ngunit sobra ang yabang, habang ang iba naman ay nagsabing umaasa lamang ito sa kanyang dugong maharlika. Nang marinig iyon ni Lang Chuang, dahan-dahan siyang lumingon at tinignan sila ng malamig. Sa isang iglap, natakot ang dalawang nagsalita. Bago pa sila makagalaw, biglang nagbago ang anyo ng kanyang braso. Walang pag-aatubili, inatake niya ang dalawa at pinatalsik ang mga ito palayo. Pagkatapos noon, wala man lang emosyon sa kanyang mukha habang naglakad siya at malamig na nagsalita, pinakaayaw niya ang mga taong nagsasalita sa likod ng iba. Napatingin sa kanya si Chu Jiaoran, matalim ang tingin at halatang gustong malaman ang kanyang pakay. Sa halip na seryosong sagot, ngumiti si Lang Chuang at sinabing narinig niyang tumakas ang alaga nito kasama ang ibang babae, kaya napadaan lamang siya upang mangasar. Sa sandaling marinig iyon, agad nag-init ang ulo ni Chu Jiaoran. Kumawala ang malakas na lilang enerhiya mula sa kanyang kamay at agad siyang sumugod kay Lang Chuang. Ngunit nanatiling kalmado si Lang Chuang at nagpatuloy pa sa panunukso, na parabang lalo lamang niyang pinapalala ang sitwasyon. Bago pa tuluyang magsalpukan ang kanilang mga atake, biglang may isang napakalaking kamay ang lumitaw at sabay silang hinawakan, pinipigilan ang kanilang galaw. Kasabay nito, isang mabigat na presensya ang bumalot sa paligid. Si Niu Ao iyon. Ang kanyang katawan ay nagbago at naglabas ng napakalakas na enerhiya. Agad siyang nakilala ng mga naroroon, ika-8 sa Inner Sect Heavenly Pride ranking at nasa rurok ng Core Formation Stage. Sa kanyang pagdating, agad na hamupa ang tensyon. Bahagyang ngumiti si Chu Jiaoran habang inaalis ang kamay na pumipigil sa kanya. Tumingin siya kay Niu Ao at tinanong kung narito ba ito upang ipaghiganti ang kanyang pinsan. Sa kanyang tono, halatang hinahamon niya ito. Dagdag pa niya, hindi ba ito natatakot na magdulot ng gulo, lalo na't ang kasintahan ni Zhao Mo ay apo ng isang makapangyarihang elder. Walang pag-aatubiling sumagot si Niu Ao, at buong kumpiyansa niyang sinabi na siya ay kumikilos sa utos mismo ni Senior Brother Long Changxiang. Dahil dito, direkta niyang tinanong si Chu Jiaoran kung iniisip ba nitong matatakot siya.
Malinaw sa kanyang tono na hindi siya uurong, kahit pa humantong ito sa isang seryosong komprontasyon. Sa gilid, bahagyang ngumiti si Nalang Chuang. Sa mahinahong boses, sinabi niyang mukhang hindi siya nagpakita roon ng walang dahilan. Para sa kanya, naging mas interesante ang sitwasyon, isang bagong disipulo mula sa outer sect laban sa isang eksperto sa rurok ng core formation stage. Isang bihirang eksena, kaya hindi niya maitago ang kanyang interes sa magiging takbo nito. Ngunit bago pa man tuluyang sumiklab ang tensyon, biglang may sumigaw na tingnan ang rangkang. Napalingon ang lahat sa malaking screen, at doon nila nakita na si Zhao Mo ay nakapasok na sa top 200. Dahil sa bilis ng kanyang pag-angat, hindi napigilan ng marami ang mamangha. Halos hindi sila makapaniwala na sa ganito kaikling oras ay naabot niya ang ganoong posisyon. Samantala, sa loob ng Climbing Heaven Road, kasalukuyang nasa ikalawang antas si Zhao Mo. Sa kanyang harapan ay isang mabagsik na halimaw, ngunit walang pag-aalinlangan niyang ginamit ang Burning Flame Palm. Sa isang malakas at eksaktong pag-atake, agad niyang pinabagsak ang kalaban. Matapos malimpasan ang antas, muling lumitaw ang tatlong gantimpala sa kanyang harapan. Isa-isa niya itong sinuri. Para sa kanya, hindi gaanong kapaki-pakinabang ang saber technique, at ang origin nurturing pills ay tila walang gaanong halaga sa kanyang kasalukuyang lakas. Sa huli, pinili niya ang second-grade flying sword na White Jade Glow. Agad niya itong inilabas at pinagmasdan. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto niyang hindi ito sapat para sa kanya. Sa kanyang isip, mas makabubuti pang ibigay na lamang ito sa iba na mas makikinabang. Hindi nagtagal, lumitaw ang hagdan papunta sa ikatlong antas. Pagpasok niya roon, bahagya siyang natigilan. Sa kanyang harapan ay napakaraming dambuhalang halimaw na sabay-sabay na nakatingin sa kanya, puno ng galit at agresyon. Para sa karaniwang disipulo, sapat na iyon upang manginig sa takot. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti lamang si Zhao Mo. Dahan-dahan siyang nagtipo ng gininto ang enerhiya sa kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, naunawaan niya kung bakit karamihan sa outer sect disciples ay umaabot lamang sa ikatlong antas kapag nasa core formation stage na, hindi biro ang lakas na kailangan upang harapin ang ganitong bilang ng kalaban. Gayunpaman, dahil naroon na siya, nagpasya siyang subukan ang kanyang limitasyon. Kahit hindi niya malimpasan ang antas na ito, nais niyang malaman kung hanggang saan ang kanyang kakayahan. Sa isang iglap, nag-ipon siya ng napakalakas na enerhiya sa kanyang palad at agad na sumugod. Pinuntirya niya ang isang halimaw at pinakawalan ang Burning Flame Palm, na agad itong nagpabagsak. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang laban. Sunod-sunod na kumilos ang iba pang mga halimaw at sabay-sabay siyang sinalakay. Isa sa mga ito ang nakalapit at kinagat ang kanyang paa, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Sa unang tingin, tila napahamak siya, ngunit kabaliktaran ang nangyari. Hindi siya halos nasaktan. Sa halip, ang mga ngipin ng halimaw ang nadurog dahil sa tindi ng kanyang katawan. Habang sandaling nakahandusay, napagtanto ni Zhao Mo na gasgas lamang ang kanyang tinamo. Napatanong siya sa sarili kung ito na ba ang tunay na lakas ng kanyang red yang sacred body, isang tibay na hindi kayang sirain ng ordinaryong pag-atake. Ngunit wala siyang oras para magpahinga. Muling sumugod ang natitirang mga halimaw. Isa-isa niya itong sinalubong, at sa bawat galaw ay napapabagsak niya ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahan siyang tumayo, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Kumislap ang kanyang mga mata sa pulang kulay, habang ang gininto ang aura sa kanyang katawan ay lalo pang lumalakas, na halos nagpapataas sa kanyang buhok dahil sa enerhiya. Sa kanyang isipan, napagtanto niya na hindi naman pala masama ang kanyang kalagayan. Habang naglalabas ng apoy mula sa kanyang palad, buong tapang niyang hinarap ang natitirang mga halimaw. Habang nagpapatuloy ang laban, unti-unti niyang nauunawaan ang kanyang kakayahan. Kung gagamitin niya ng maayos ang kanyang matibay na katawan, may posibilidad na malimpasan niya ang antas na ito. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata. Abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.